Hello, good day everyone. Ang topic pa rin natin ngayon is kung paano maging isang electrician sa barko. This is now the part 2 sa atong topic, which about the STCW mandatory training at yung ibang training na kukunin natin bilang isang electrician at lalong-lalo na sa mga aspiring electrician pa lang, yung mga mag-a-apply pa. Ito yung mga training na dapat natin ihanda, lalong-lalo na kung mag-a-apply pa tayo, kasi karamihan sa mga manning agency sa Pilipinas manghingi muna ng mga ganitong training bago ka i-entertain or bigyan ng example examination or interview. Hindi ko naman nila lahat, pero mostly yan yung mga kalakaran kung aplikante pa tayo ng mga manning agency. Hinahanap talaga yung mga training. So before we continue sa katong mga wala pa nakakita sa part 1, I will just put down below the link para matan-aw po ninyo. It's all about the background and overview sa atoang topic. So now ato nang sugdan. So the first nga STCW training nga angay nato kuhaon o mao ni pinaka basic o pinakaunang kuhaon, especially sa mga aspiring electrician o sa mga seafarer, is the basic training. Kay mao ni prerequisite o requirements, usa sa requirements para mag-apply ka og seaman's book. So sa basic training naa ni siya sa STCW regulation 6/1. So the basic training naa siya upat ka part. So ang isa ani is the personal survival technique, and another one part is fire prevention and firefighting. Next is the elementary first aid, and the last is the personal safety and social responsibilities. So kani nga training, the basic training, preparation ni sa usa ka seafarer para inig sampa sa barko, at least natay nahibaw-an nga in case na isunog sa barko or naay nasamad or masamad ta sa barko, kahibaw tag unsay mga procedure nga pangbuhaton, labi na simbako kung malunod ang barko, kahibaw ta unsaon para ma-survive diha tunga sa dagat. Kauban ang atong mga katrabaho, unsaon pag-survive diha sa dagat ug mahangtod nga kita ma-rescue. So kanang basic training guys is mo dagan na siya og 9 to 10 days, depende sa training center. Apil na ana ang 1 day nga assessment. So every end of the training na ay assessment nga gabuhaton, which is the assessor is the mga accredited sa marina. So ang ikaduhang training nga kuhaon isip usa ka aspiring electrician is the SDSD, or the Security Awareness Training and Seafarers with Designated Duties. So kani nga training guys is a STCW regulation 6/6. So mo dagan ni og usa ra ka adlaw. So katong duha ka training guys, the BT and SDSD, angay to ipa-COP diretso kay naa toy validity
nga only for 2 years. So kung dili ka maka COP adto ug unya di pud ka kasakay diretso within 2 years ma-expire to siya. So mobalik na pud kag kuha ato nga mga training full course. So ipa-COP to nimo o the Certificate of Proficiency adto sa Marina. Adto mag-apply ka sa imong COP online sa Marina mismo. So talking about the Marina mismo di ay guys, katong mga first timer pa, so kinahanglan ka mag-create og account adto sa Marina mismo. So mag-google lang ka, i-search nimo Marina mismo. So adto mag-create kag account para naa kay kaugalingon nga mismo account. Buhaton din ninyo guys before mo kuha mo og basic training and other trainings related sa seafarer. Kinahanglan na mo mismo account kay mao ni requirements pod sa training center. Kay ang training center dito nila i-upload ang imuhang TC-ROA or the training completion and record of assessment nga mao ni nagpamatuod nga ikaw nagpa-enroll sa ana nga training center, nakuha ka ana nga specific nga training. Kahinumdum ko sa una katong nagsugod ko og training og BT. So after sa amoang training, after sa assessment, pagkaugma after assessment, balik ko sa training center. Unya gihatagan mi atong gisulod na nga envelope. Ang sulod adto naa dito ang TC-ROA. Apil na adto ang adlaw-adlaw di ay nga attendance nga inyong gipirmahan. Adlaw-adlaw nga attendance unya naapoy katong inyong grado sa mga exam. Pila inyong grado sa mga competency nga nakabutang adto. Apil adto ang assessment pod. Unlike karon nga after sa imuhang training, ang training completion certificate na lang ang ilahang ihatag. So wala na apil tong mga TC-ROA nga medyo baga-baga pod. So after nimo makuha tong duha ka training guys, katong BT o SDSD, so imo tong ipa-COP. At the same time, i-apply pod nimo ang imuhang Seaman's Book. And later after sa Seaman's Book, naa na kay ticket para mang-apply isip usa ka electrician. The next training guys nga imong kuhaon isip usa ka aspiring electrician mao ang SCRB or the Survival Craft and Rescue Boat nga training, which is 5 days. So advice lang ninaho kung naa lang kay extra nga kwarta or extra nga panahon, pwede ra nimo ni makuha og apel kay mostly sa mga manning agency international kasagaran mangita pod ani nga training. So STCW mandatory training course gihapon pero og medyo gipit kag panahon o kwarta, pwede na ka makasugod og pang-apply bisan og katong BT o SDSD sa ang imuhang dala-dala nga ticket. Pero kung makakuha ka ani guys nga training ang SCRB, dili pa nimo ma-COP kung first timer pa ka or aplikante pa ka, wala pa kay onboard experience. Kay manginahanglan ni og onboard experience before nimo ma-COP. Og ang validity gyapon niya ani is only 2 years.
So kung wala kay onboard experience within 2 years, so dili man nimo siya ma-COP, mo expire ni ug unya mo training na pud ka og balik, which is full course ma-invalid tong imuhang daan nga training. Next nga training guys is the advanced firefighting or the AFF. So 5 days gihapon nga training, but advice lang nako gihapon sa mga aspiring electrician, labi na katong mga medyo gipit og kwarta o panahon nga mga nagtrabaho pod at the same time mga apply, ayaw sa nang ninyo kuhaa kung gipit mo og kwarta o panahon. Mas maayo kuhaon na ninyo nga training after ma-hire mo sa usa ka maning agency, unya i-advise ninyo nga ipakuha mo ani nga training advanced firefighting, kay dili man gihapon nimo ma-COP unless naa kay sea service. So same sa PCRB, after 2 years kung dili nimo ma-COP, mo expire gihapon, unya mo training na pud kag balik. So next nga training guys, dili ni siya mandatory course kay naata sa electrical nga side sa pagpamarko is the engine watchkeeping, pero mas maayo additional knowledge and information lang pod before ka mo on board or mo trabaho sa barko. O kaning training guys, kaning engine watchkeeping, mao ni imuhang pa-COP kung gusto ka, kung naa kay training ani after sa imuhang sea service, after ka makatrabaho pwede nimo ni ma-COP sa 3-4 or the ratings forming part of a watch in a manned engine room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine room. So mauning 3-4 mao ni ang certificate nga hawiran or gamiton kung mosampa isip usa ka wiper guys. But mostly gihapon sa mga manning agency, labi na kung first timer ka, magpakuha gihapon ni og engine watchkeeping nga training. So kani nga training guys, optional ra ni, depende kung kuhaon na nimo daan or maghulat pa ka og na kay kumpanya, unya i-advise ka og pakuhaon, then ayha pa ka mokuha. The next training guys nga akong itakol is the specialized nga training para sa mga special na mga barko. Like kung mosampa ka sa tanker vessel, na siya special training, and also sa mga passenger or cruise ship na special pud nga training nga additional nimo kuhaon kung before ka mosampa ani nga klase nga barko guys. But before ka mo kuha ani nga mga training, advice nako nga dapat sure na ka kung unsa nga klase nga barko ang imuhang masakyan or matrabahuan, para dili pud masayang imuhang oras o panahon sa pagkuha ani nga mga training, kay dili man gyapon ni siya magamit kung mosampa ka sa other kind of vessel. So for tanker vessel, kuha ka og training BTOCT or the basic training for oil and chemical tanker. Ikaduhang klase nga training nga kuhaon kung sampa ka og tanker guys is the BTLGT or the basic training for liquefied gas tanker. So lahi ni sila kung adto ka sa mga
oil and chemical, so mo tong BTOCT, and kung liquefied gas tanker imuhang masakyan, so kato pong BTLGT ang imuhang kuhaon guys. But before ka mokuha ani nga mga training, make sure nga mauni nga mga klase nga barko ang imuhang masakyan. The next training guys is for passenger ship. So kani nga training ang para sa passenger. Number 1 is passenger ship crowd management training. The second one is the passenger ship crisis management and human behavior training. So kaning duha, si crowd management and crisis management mo na kuhaon kung mosampa ka og passenger ship, kanang mga cruise ship, mo nga training ang kuhaon guys. So just make sure gyapon nga padung ka sa passenger ship or sa passenger ship ang imong trabahuan para dili pud masayang imong kwarta o panahon sa mga training. So ako lang i-summary guys ang mga training kuhaon isip usa ka aspiring electrician. First is the BT or the basic training, and then next is the SDSD. So kaning duha imuha ning ipasi-UP after nimo makuha ang training adto sa marina mismo, but before day ka mo kuha sa mga training, especially BT, mag-create sa ka sa imuhang mismo account para inig-enroll nimo sa training center, mangayo man gyud na sila. So naa kay ikahatag nga SRN or the Seafarers Registration Number. So mo na unique number sa usa ka seafarer kung mo transact ka sa marina and other related transaction nimo. Apil na diha ang imuhang medical, i-upload po na sa usa ka medical center ang imuhang medical result kung fit ka or unfit. So mangayo gyapon na sila og SRN number. The next training guys is the SCRB, Survival Craft and Rescue Boat. Next is the Advanced Firefighting or the AFF. Pero kaning duha depende na nimo kung kuhaon ba nimo daan before ka mag-apply, or pwede na ka makasugod og pang-apply kung naa na kay BT and SDSD and Seaman's Book. So pwede ra maghulat ka kung i-advise ka sa imuhang employer nga pakuhaon ka og SCRB, Advanced Firefighting. And the next is the Engine Watchkeeping. So optional ra gyud ni, depende na sa imuhang kagustuhan o sa kagustuhan sa imuhang agency kung pakuhaon ka ning engine watchkeeping. And the next training nga specialized sa mga tanker and passenger ships is the basic training for oil and chemical tanker, and for the basic training for liquefied gas tanker. For passenger ship guys is the crowd management training and the crisis management and behavioral training. That's all guys, and for the next topic we will talk about the ETO and ETR, the electrotechnical officer and electrotechnical rating, kung unsay mga pamaagi para kita makakuha og lisensya isip usa ka electrician sa barko. Thank you for watching guys. Please like, share and follow for more videos.